Maraming salamat sa Diyos dahil meron na naman po tayong pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Sino po dito excited? Amen. Yan. So, ngayon pong araw na to, muli po nating inaalala ang season of Christmas, ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Maraming mga tao nagsasabi hindi daw talaga December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pero, significantly, para sa ating mga Pilipino, hindi yung exact date, kundi yung essence kung bakit natin sineselebrate ang Christmas. Papuri sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan sa haba ng panahon. Kasi dati, nag-iisip lang tayo ng New Year resolution. Ngayon, tayo na yung nire-resolve. Sabihin tayo pa yung may problema. So, dati, nag-iisip tayo kung ano yung mga mangyayari sa loob ng isang taon. Pero ngayon, end na ng month. Ibig sabihin na survive natin. Bakit? Dahil tinutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ipinakita niya na tayo ay kanyang minamahal at hindi niya tayo iniiwan. Yan. Lahat po ba dito ay naniniwala na meron pong Diyos na mapagbigay? Meron po ba dito, lahat po ba tayo naniniwala na ang Diyos na nagmamahal sa akin, hindi niya ako iiwang ulila? Amen. Amen. So, ngayon pong umagang ito, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa Santiago 1 verse 17. Yan. 1 verse 17. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang The Gift of God. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng mabubuting kaloob at ganap na kaloob, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa amin pong mga sala, mga pagkakamali na nagawa, kami po ay humihingi ng tawad. Hayaan mo po ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na magpaunawa sa amin ng mga bagay na tatalakayin po ngayong umaga. Ikaw po ang magdulot sa amin upang mas lalo pong manabik sa iyong salita. Napakinabangan po namin ito at ito po ay magbunga sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na sa aming pag-aaral na ang aming mga mata ay nakatuon lamang po sa iyo. Nang aming pong pandinig ay nakikinig ng maigi sa iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa. Itago mo po ako sa iyong likuran. At dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Maghari ka sa amin at ikaw po ang makita. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, amen. Maaari na po tayong umupo. The gift of God. Wala po siguro dito na hindi excited na mabigyan ng regalo. At alam niyo po ba, sa loob ng isang buong taon, tayo ay sobrang excited tuwing December. Bakit po? Ang kadalasang sinasabi, merong bonus, 13-month pay. Sa mga bata naman, si Ninong at si Ninang magbibigay ng regalo. Pagpunta namin doon, merong mga candy, merong mga laruan. At tayo naman, excited naman tayong pumunta sa mga Christmas party kasi umaasa tayong mananalo sa raffle. Tama mo ba? Kasi pag nakikita ho natin yung malaking refrigerator doon, parang kailangan natin kahit may refrigerator na ho tayo eh.
So nakikita po natin na ang bawat Pilipino ay excited na tumanggap ng regalo. At kadalasan, namumuhay na tayo sa pagtanggap. Kabig. Kabig ng kabig. Napansin niyo ba, yung iba ayaw na magtrabaho, iba umaasa na lang sa ayuda. Yung mga nagtratrabaho, nagninegosyo na maliliit na enterprises, konti ang tulong, pero yung mga tumatambay lang, mas maraming tulong. Di ba nakikita nyo na tayo ay excited na makatanggap ng regalo? Mas lalo na kapag kayong regalo maganda at mabuti. Naalala ko, nang nag-exchange gift, sinasabi ng mga MC, kung kayo ay magre-regalo, huwag kayong magre-reklamo. Napagbaliktad ko. Bakit? Kasi yung iba, hindi nagre-regalo ng maganda. May naalala nga ako nagregalo, upo. May nagregalo ng, bato. Kakaiba talaga yung mga regalo na yun. Something useful daw. Ewan ko kung bakit naging ganun yung mga regalo nila. So, sabi dun sa binasa na atin na sa James chapter 1, pwede ho bang pa-flash? Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So tayo ay pwedeng makareceive ng good gift mula sa tao. Pero hindi tayo makaka-receive ng perfect gift mula sa tao. Kasi ang pwede lang magbigay ng perfect gift ay perfect God o perfect person. So, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa regalo ng Diyos, gift of God. We all know that God is a giver. Hindi lang siya provider. Kasi provider, yung needs lang natin. I mean, ang Diyos, masaya siyang nagbibigay. Hindi siya nagkukulang. Kung bakit tayo ay nalulungkot magbigay ng sobra dahil kulang tayo. Napansin nyo, kahit meron tayong puso na magbigay, pero yung wallet natin, bumibigay na. Hindi talaga natin magagawa. So, tayo ay dumidepende lang sa Diyos sa kung ano ang ibinibigay niya sa atin. So, kung ang Diyos ay mapagbigay, hindi tayo pinagkukulang. Tama. So, sapat lang. At meron pong 3 binigay ang Diyos sa atin na gift. Una ay the gift for salvation. Mahuhulaan nyo na po yan, may picture sa gilid. The gift for salvation. Ikalawa, gift for sanctification. Pangatlo, the gift for solidification. Madali pong tandaan, 3 S. Benefits. S. The gift for salvation, the gift for sanctification, the gift for solidification. Sa tingin natin, ano kaya ang ibig sabihin ng the gift for salvation? Ano kaya ang tinutukoy po nito? Okay, tingnan na natin. Ang galing ni Pastor. Ibang klase talaga pag Pastor. Kasi may cross. So, the gift for salvation ay si Jesus Christ. Sabi nga, di ba, sa favorite verse natin, lalo na pag tayo ay new believer, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung salitang gave, ibig sabihin, merong gift. At yung gift ay yung begotten Son, which is si Jesus. So malinaw na ang Diyos ay nagbigay. Pero yung binigay ba niya something na tira-tira lang para sa Kanya? Kasi minsan ganun tayo magbigay, yung tira-tira lang sa atin. Pero alam niyo ho ba na si Jesus Christ ay tinuturing na darling of heaven. Precious sa heaven. Kumbaga,
Kahit ipagtapat-tapat nyo yung mga anghel, ipagtapat-tapat nyo yung mga ginto na kalsada o kung ano man yung mga prutas na pwedeng ialay, mula sa langit, walang tutulad sa Panginoong Jesus. Ngayon, ang tanong, how much it costs to God the Father? Kasi yung exchange gift, minsan 200. Nagre-reklamo. 50. Pinababaan. Minsan, bahala na kayo. Kasi wala daw talagang pera. Pero ang tanong dito, gaano kahalaga ang Panginoong Hesus para sa Diyos Ama? Para ibigay niya sa atin. Sino ba tayo? Tayo ay nilikha lang. Ang Diyos, mananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, hindi tayo mananatiling tao kung wala ang Diyos. Kahit ilang oxygen ang ating langhapin, wag lang vape, kapag napakarami nating hiningang oxygen pero hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon, hindi tayo makakapamuhay. Alam niyo ba, ang dami sa sementeryo, patay. Kahit hingahan mo, i-CPR nyo, hindi mabubuhay unless God move on them and give them life. So, napakahalaga po ng Panginoong Hesus at yun ang niregalo ng Diyos Ama para sa atin dahil merong great need for salvation. Dahil meron tayong mga minanang kasalanan, we are a sinful man in nature, and we commit sin every single day. Mag-isip pa lang tayo, masama na. Yung mga sinasabi natin, alaman natin o hindi, masama yan. Dahil nga sa ating mga nagawang kasalanan, there is a great need for payment. Kaya sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, sa ating mga pagkakamali, tayo ay doomed or destined to damnation. Dapat po tayo ay mapunta sa impyerno. It means eternal death. Eternal condemnation. Hiwalay tayo sa Diyos at napakahirap mamuhay ng hiwalay sa Diyos. At yun ang nakita ng Panginoong Hesus. Kaya tayo ay binigyan. Alam niyo po ba na hindi lang ang Diyos Ama ang nagbigay? Si Jesus mismo ay willing to sacrifice Himself para sa atin. Why? Dahil mahal niya tayo at siya ay nagmamalasakit sa atin, period. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil marami tayong kayang gawin para sa Kanya, hindi dahil tayo ay may mataas na panunungkulan sa lipunan, hindi dahil marami tayong kayang ibigay na effort, na salapi, o kung anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin, ang dahilan lang ng Diyos kung bakit na yon ginawa ang pagbibigay sa atin dahil mahal niya tayo. Bago palikain ng sanlibutan, nasa isip na ng Diyos ang tao. Alam niya na ang tao na kanyang lilikain ay mamahalin niya. At sa paglipas ng panahon, pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao, pinili pa rin ng tao na i-ignore ang Diyos. Na hindi
kilalanin ng Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Kaya kung maiintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos, maiintindihan natin na He is willing to sacrifice Himself for us to prove His love for us, even though we are weak and a sinner. Yung preaching nung nakaraan sabi na ang bayan ng Israel, nung bata pa lang siya, minahal ng Diyos. At nang tayo ay mahina, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin. The moment na nagbigay ang Diyos sa atin, meron siyang ini-expect. Sino po dito ang nagbibigay ng regalo? Siyempre, lahat. Kapag tayo ay may intention to give gifts, what we expect? Ano pong ini-expect natin? Una, tatanggapin. Kasi binibigay nga. So, pwedeng merong intention to give, pero kapag yung receiver is not willing to accept, i-reject na, hindi nawalan ng value ang gift, kundi sa tingin ng receiver, walang value ang gift. Okay, ulitin ko. Hindi nawalan ng value ang gift, pero sa receiver, ina-undervalue niya yun. So, sinasabi ng Panginoon sa atin na I am willing to give myself just to save you. You just need to accept it. Anong klaseng pagtanggap ang gusto ng Panginoong Hesus? Ang gusto niyang pagtanggap is to have a deeper relationship with Him. Hindi in-accept natin si Jesus Christ ng Savior lang. Hindi yung in-accept natin si Jesus Christ as kung sino mang kakilala lang natin. Pero ang gusto niya, na pumasok tayo doon sa pinaka-intimate circle ng ating buhay. Na sa dami-dami ng mga kakilala natin, sa dami-dami ng pinapapasok natin sa buhay natin, dapat siya yung nasa sentro. Hindi nag-i-expect si Jesus for bare minimum. Kakarampot na pag-ibig sa Kanya. Ang gusto niya ay buong-buo. Bakit? Kasi kung wala yung buong-buong puso, nakagustuhan na tanggapin siya, we cannot even serve Him in the right way na gusto niya. Mahirap mag-sacrifice ng sarili kung hindi natin mahal na mahal ang Diyos. Hindi natin i-consider ang time ng Diyos kung hindi natin siya magagawang mahalin ng buo. So ano ini-expect po ng Diyos? Hindi bare minimum, kundi full-heartedly. As we accept Jesus Christ to our lives, dapat nating maintindihan na ang binigay ng Panginoong Hesus ay buong buo, hindi part. So we should do our part also. Okay. The moment na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, meron din po tayong tinanggap kasabay nun. At yun yung second gift. Yan. The Holy Spirit. So, sa panahon nila, Pedro, medyo delay sila. Mas privileged tayo kung tutuusin. Kasi the moment na tinanggap natin ng Panginoong Hesus, hindi na sinabi ng Panginoong Hesus, pagkaalis ko, papadala ko. Tinanggap na kagad natin ang Holy Spirit.
Ang Holy Spirit is another person of God. He is God. Bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang Holy Spirit? Bakit to kaya? Sabi doon, the gift of sanctification. As we walk with Christ, we need guidance. As we walk with Christ, we need the helper. Hindi natin magagawang pumunta sa journey ng mag-isa without the help of God. Kaya sa sobrang tindi ng concern ng Diyos para sa atin, siya ay nagbigay ng katulong. Okay. Hindi ho yun yung binabayaran, ha? Hindi yun. Sama-sama po nating basahin sa Luke chapter 11, verse 13. Ito, basahin na natin to. Sa Lucas chapter, ayan, meron pala. Yan. Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Next na verse. Balik po tayo dun sa slide. Balik po tayo sa slide. Sabi doon, kapag tayo ay humihingi, ibig sabihin, kailangan po natin ng Holy Spirit. Ngayon, sabi po sa John chapter 14, verse 26. Ayan, okay. Ngunit ang patnubay, guide, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sinugo ang Holy Spirit not just to help us, not just to guide us, but also remind us how to walk in the relationship with Christ. So, anong ibig sabihin nun? From time to time na tayo ay nagkakaroon ng journey with Christ, nababago tayo. Meron po bang humakbang hindi na bagong posisyon? Kunyari, nag-step forward ako. Nagbago po ba yung position ko? Hindi. So, nagbago. There is a change if we are willing to step up or to move forward with God. Malinaw yun. At sa pagbabago na yun, ang tawag po doon ay sanctification. We are sanctified from time to time. Dati, ang pananalita natin, ganito. Dati, kung paano tayo mag-isip, ganito, pero naiiba na. Kung paano tayo nagre-respond sa mga situation, dati, ganito agad. Pag inaway ako, sasaksakin ko kaagad. Pero ngayon, nagtitimpi na tayo. So, nakita nyo na habang kasama natin ang Holy Spirit, tayo ay binabago araw-araw. And we should be thankful na kasama natin ang Holy Spirit. Sa ating bang prayer, nagsasabi tayo, thank you Holy Spirit, di mo po ako iniiwan. Na try po natin yung gawin araw-araw. Thank you, Holy Spirit. Na kahit may mga pagkakataon na yung mga ginagawa ko ay puro kapalpakan, you never leave me alone. You help me. You remind me. Yun ang trabaho ng Holy Spirit at sobrang masaya siyang gawin iyon para sa atin. Masaya ho ba tayo na ginagawa niya iyon sa atin?
So kapag tayo ay kinoconvict ng Holy Spirit, pakinggan natin. Sabi nga sa Bible, do not grieve the Holy Spirit. Kasi matinding kasalanan yun. So we should acknowledge the Holy Spirit in every step that we make. Okay? At habang lumalalim tayo sa pananampalataya, ang Holy Spirit ay nagmamanifest sa atin. Kasabay nito, yung third gift. Ano po yung third gift? The spiritual gift. Kaloob ng Holy Spirit. So, ibinigay na sa atin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit may binigay pa sa atin. And what is the purpose of the spiritual gift? Para i-solidify tayo at ang iba. Paano i-solidify? Kung ang ginagamit natin ay hindi spiritual gift, most of the time ay gossip, chismis, criticism, condemnation, judgment. So, it will not solidify, it will only break others down. Alinaw, no? So, kating-kati ang mga labi natin na magsabi ng mga bagay na masasakit sa kapwa. At yun yung nature natin before. Pero, kung tayo ay tumanggap ng Holy Spirit, yun ang gamitin natin instead of words that cuts like a knife. So, sinasabi dito na kailangan na ang bawat isa ay ma-solidify. Bakit? Kasi ang mundo ay very cruel, very wicked. The world is very unfair. Puno ng corruption. At kahit sa loob ng ating pamilya, may chaos. Kaya, ang karamihan ng lipunan ay nadidiliman kasi yung ilaw hindi ginagamit. Yung gift, hindi ginagamit. So, anong impact ang iiwan po natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon? Impact to destroy others or impact to rebuild? O, alam niyo po, dalawa lang po yan eh. It's either tayo yung anay ng tahanan o tayo yung nanay ng tahanan. Di ba ho, ganun yun? Kapag tayo ang anay ng tahanan, tayo ang sumisira. Kapag tayo ang nanay ng tahanan, tayo ang bumubuo. So, gamitin po natin ang gift, kung ano ang binigay po sa atin. Basahin po natin sa Lucas chapter 11 verse 13, kung paano natin na-receive yung gift na yon. Lucas chapter 11 verse 13. Okay. Hindi yan. Hindi ko pala nabago. Sige, paki-change na lang po. Sa ano na lang? Unang Korinto 12 verse 7. Hindi ko nabago yung presentation. 1 Corinthians 12 verse 7. Ito ang patunay na na-receive natin ang gift of the Holy Spirit. At para saan na yun? Nakita na po? Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. May binigay
at yun ay patunay na nasa Kanya ang Espiritu. Ano-ano po yun? Try nating basahin sa susunod na verse. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit, iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos at sa iba ay kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit iisang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kayang ipinasya. So nakita po natin napakaraming spiritual gifts. Kayo na ho mag-determine kung ano po ang meron kayo. At gamitin nyo ho yan para patatagin ang bawat isa. So ngayong nalaman ho natin na merong tatlong binigay sa atin ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo empty-handed. Ano ang kailangang maging response natin? Ayan. Dahil merong Diyos na nagbigay ng good gift, kailangan din tayong maging mabuting steward. Kung tayo ay binigyan ng gift, huwag nating sirain, huwag nating tapak-tapakan, pahalagahan natin. Sabi doon, next po na slide. Sabi sa 1 Peter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good steward of God, varied grace. Be a good steward and use it to serve one another. Iwan ko na lang po itong tanong na ito. Paano ho natin i-value ang ibinigay sa atin ng Panginoon? Kayo na pong bahalang mag-isip. So let us pray. Thank you so much, Lord, dahil sa regalo mo po sa amin. Nakita po namin kung gaano po kami kahalaga para sa iyo. Na willing ka pong i-sacrifice maging ang iyong kaisa-isang anak para kami po ay iligtas. Hindi lamang po ang kaligtasan ng aming natanggap. Complete package po itong natanggap namin. And we are very grateful that we have you in our lives. That you are our Lord and King. Sa iyo pong kingdom, kami po ay patuloy na magpapasakop. Nais po namin maging contributor, hindi po tagasira. Tulungan mo po kami na gamitin ng aming katawan, gamitin ng lahat ng ibinigay mo po sa amin, gamitin ng lahat ng regalo mo po sa amin para mapaglingkuran ka at mapaglingkuran po ang kapwa, para mapatatag po ang iyong mga tinawag. Alam po namin na ikaw ang nag-iingat sa amin. Ingatan mo din po ang salitang itinanim mo po sa aming puso. Tulungan mo po kami na ito'y aming panghawakan at pahalagahan. Dalangin ko po na ito'y tumubo, lumago at mamunga. At hindi po ito matangay ng malakas na hangin. Dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isang naririto
ay patuloy na alalahanin ang kabutihan mo po para sa bawat isa. Ingatan mo po sila at patuloy na pagpalain. Ikaw po ang mag-guide sa kanila saan man po sila paroroon. At dalangin ko po, O Diyos, na aming buhay ay maging kapuri-puri po para sa iyo. Tanging sa iyo lamang po ang karangalan, kalulhatian, at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.